Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, ang inyong lingkod. Nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambahay mga kabayan. Samahan niyo po inyong lingkod, magkomentuhan na po tayo mga kababayan. Umpisa na po natin. Pag-usapan po natin ito pong pahayag ni Congressman Pulong ng Davao City at ganoon din po si Attorney Rowena Guanzon. Lalo-lalo po sa ginawa po nila sa dating Pangulo, mga kababayan. At ito po, unahin po natin si Congressman Pulong, mga tambay, na siya po ay nagpetisyon po sa Korte Suprema at naghain po, mga kababayan, ng memorandum, mga kababayan, memorandum po para po sa ICC, lalong-lalo po sa illegal na pag-aresto po sa kanyang ama. Pakinggan po natin ang balita, mga kababayan, at isunod po natin si Attorney Rowena Guanzon, mga kababayan. Ito po, pakinggan po natin. Nagain ng memorandum sa Korte Suprema ang kampo ni Davao City Congressman Paolo Duterte na kumekwestiyon sa pag-aresto ng International Criminal Court sa amang si dating Pangulong Duterte. Balita mula sa Korte Suprema, hatid ni Radyo Patrol, Steve Rush. Steve! Jeff, nanindigan ng kampo ni Congressman Duterte na labag sa konstitusyon at iligal ang pag-aresto at patuloy na pagkakakulong ng ama sa ICC sa The Hague sa The Netherlands. Sa memorandum na inihain ng kongresista sa pamamagitan ng abogado na si Attorney Harry Roque, iginitin ng hindi pamut ang mga kaso dahil nagpapatuloy ang pagkakait ng kalayaan at ang mga legal epekto nito ay maaari pang dinggin ng hukuman dahil may kapangyarihan at tungkulin naman ng Korte Suprema na pasyahan ang legalidad ng pag-aresto. Iginit din sa memorandum ang kawalan ng jurisdiksyon ng ICC matapos umatras ang Pilipinas sa Rome Statute dahil ayon sa kanila ay paglabag sa soberanya ng bansa ang anumang pakikipagtulungan ng mga otoridad ng Pilipinas sa ICC. May karapatan din ani ng Korte Suprema na kawalang bisa ang anumang pakikipagtulungan sa ICC at Interpol at maglabas ng mga remedyo kabilang ang writ of habeas corpus. Inihain ng memorandum alinsunod sa resolusyon ng Korte Suprema na nag-aatas sa mga panig na may kaugnayan sa mga petition para sa habeas corpus, certiorari at prohibition kaugnay ng pag-aresto sa dating Pangulo ng ICC. Yan ang palitang kumpirmado. Sigurado. Yan po mga tambay. Totoo naman po yan. Totoo po yan. Mapakarami pong illegal at lalong-lalo po ang proseso. At syempre, yung wala na pong jurisdiction sa ating bansa, ito pong ICC. At syempre po, sa pagbabastos po, binastos po ang ating soberenya, pati po ang ating Korte Suprema. At pakinggan naman po natin itong ginawa po nila kung paano po at ano ang paliwanag po rito ni Attorney Guanzon na maling-mali ang ginawa nila, lalong-lalo po kay PRRD, mga kababayan. Ito pong grupo ni Bonget na tinatawag po ng kanyang ate. Pakinggan po natin si Attorney Rowena Guanzon. Yan ang maling-mali ni BBM at ni BBM gang. Kasi gang yan sila. I also agree. At ni Romualdez. Ginawa nyo yun. Tingnan yung rally dun sa mga grabe, mga rally sa Prague. If something happens to him, napag-usapan natin to dito man last time. Manalo si Sara. Yes. Mananalo si Sara. Hindi Kawawa matatalo si naman Sara. tayo. Oo. Mas kawawa ka kung si John Vic Remulla manalo. Grabe naman yun. Gusto nyo daw ba? Sige nga, punta kayo dito, tutulak namin kayo. Tutulak ko kayo. Grabe ka naman, John Vic Remulla. Napaka-violent ng tao. Gusto mo, presidente, tutulak mo kami sa bangin? Wow! Abaw! Sobra naman to si John Vic Remulla na ito. Teka muna, Macho man, saan ba yan nag-graduate yung gwapo na yan? Yung gwapo na. Saan Hindi ko nag-graduate? alam eh. UP. UP. Ha? Talaga? Naku, May class ka ata sa kanya. Gwapo eh. Oo, nga, itong bading eh. Oo. Gusto ko yan mo yung mga lalaki Nakising. parang gentle. Hindi ko na maintindihan. Ang kissing na karang bagding din. Hindi ko maintindihan. Kaya sila, pag namatay yan si Digong nga, God forbid naman. Panalo sigurado si... Wala na, goodbye BBM gang. And that's, ginawa Diyan niya. sila nagkamali. They should have not brought Rudy Duterte outside the country. Patingin ko lang parang eto na naman, si Bato na naman nahabol nila ngayon. Kundi di tago si Bato. Paglabas si Bato, Darna! Nagtatago si Bato eh. May tukoy na nila yung pinagtataguan. Kaya lang hindi nila ma-locate Sinabi ko makukuha na. Huli na. Huli na eh. You did mention that in your column. Yes. Siguro naman sasabihin ni Bato, nasaan ang warrant of arrest nyo? Nasaan?
Aling korte ang nag-warrant of arrest Andun sa na akin? yung- Kagaya ni Digong, di ba? Wala mong warrant of arrest. Yeah. Si Torre, parang, ewan ko sa'yo, Oh, wala silang pinakitang warrant of arrest taga-dingle kay ka Rudy naman. Uy, Duterte. kababayan natin yung taga-dingle, no? Si Torre. Si Torre, oh. Oo. Kumaan takol, At saka, magambal ka rin, ha? MMA General Manager. Oo. MMDA. MMDA. Kaya pala ganun Oo. si Torre. Kaya. Oo, Kaya. oo. Kaya. Wag Mayad. ka. Mayad sanda. Wag ka. Mayad. Malakas tayo ngayon sa MMDA. Mga Ilonggo. Ganyan. Biro mo yun. Yung, sabi niya, hilahin ko yan. Hihilahin ko yan. Grabe ka naman, General. Bagay, totoo Yung yan. talaga nag-object na ako dyan. Pinuna ko yan. Sobra. Pinuna ko yun na nagsabi, presidente yan, dating presidente Dapat yan. afford ng igalang mo. courtesy. Oo. Ito yan, hilahin ko yan. Napaka-powerless na nung tao doon. Oo. Di ba? What for? Oo. Ba't mo pa ganyanin? Hindi na kailangan. Oo. Pati yung Tsaka anak. legal yung argument. Yung argument actually, they were based on legal grounds. Oo, Where's tinatanong, di ba? your warrant? I mean, Oo. common sense yun. By whose authority? Oo. Sagutin pa niya, may authority. Mariosep. Sabi niya? Sabi niya. Ay, nakinig. By whose authority? Sabi ni Digong. Napagkaligtaan ko yun. Yeah. Siyempre si Walang Digong. authority ang pulis na Fiscal. humuli ng ng tao na walang warrant. Wala namang crime happening. Yun naman nakaupo lang yung tao na namang crime doon. Di ba? Hindi ba wala ba silang warrant from the ICC? Wala silang pinakita at that time. Wala na. Yan ang maling-mali ni BBM. Yan po mga tambay. Mga abogado na po ang nagsalita, katulad po ni Attorney Rowena Guanzon. Napakarami pong pagkakamali talaga ang ginawa nila sa paghuli sa dating Pangulo. At yan na po, pati po si General Torre, ibang klase po, nasa kamay niya po ang batas. Kahit wala pong warrant of arrest, nasa kanya po ang kanyang batas. Kaya tama-tama po yung ginawa po ni Pulong, ni Representative Pulong, na maghain po siya ng memorandum. Mga kababayan, mag-file po siya ng memorandum dito po sa Korte Suprema dahil una-una wala naman pong jurisdiction talaga ang ICC sa Pilipinas. At napakarami pong kapalpakan. Ginilagay po kasi nila talaga sa kanilang mga ang batas sa kanilang mga kamay. Napakarami pong bend the law, break the law ang ginawa po ng binagawang Pilipinas. Mismo mga abogado na katulad po ni Atty. Roque at siyempre po lalo-lalo po si Atty. Rowena Guanzon sa mga nasaksihan po natin at nasaksihan din po ng mga abogado na ginawa po nila, lalong-lalo po si General Torre. Nagiging makatotohanan lang po sa kanila at hindi po sila ginagalaw ng batas dahil nasa kapangyarihan po sila. At pati po ang ating Korte Suprema ay napakatagal na po nating iniintay na kondinahin at questionin at ilabas ang katotohanan kung tama o mali ang ginawa nila sa pag-aresto sa dating Pangulo. Hanggang ngayon po, malapit na po mag-isang taon. Sa Marso po, malapit na, ilang buwan na lang po, isang taon na. Hanggang ngayon po, wala pa rin pong inilalabas ang ating Korte Suprema dito po sa mga petisyon ng mga Duterte sa pag-aresto at paghuli kay dating Pangulong Duterte. Malapit na po mag-isang taon. Wala pa rin pong inilalabas na ang ginawa po ay naaayon po ba sa saligang batas ang paghuli at pag-aresto ng isang International Criminal Court na wala na pong jurisdiction sa ating bansa at lalong-lalong wala man lang pong Interpol at wala rin pong ICC sa ating bansa. Isang General Torre lang po ang nagpaka-huwes, nagpaka-judge at nagpaka-prosecutor na rin po. At syempre po, siya na rin po ang pulis. Package na po ang ginawa ni Torre, mga kababayan. Kaya sana po, mga kababayan, ito pong ipinail na petisyon ni Congressman, ito pong memorandum po para po sa ICC sa pag-aresto po. Sana po katigan naman po ng Korte Suprema at maglabas naman po ng desisyon na ang ating Korte Suprema. Di po ba? Dahil napakatagal na po. Napakatagal ng desisyonan. Sasabihin lang po kung labag ba ang pag-aresto o tama ba ang ginawang aresto ni Torre o mali ang ginawang pag-aresto ni Torre at ng pamahalaan. Yun lang po eh. Pero mag-iisang taon na. Hanggang ngayon, wala pa rin. Wala pa rin pong inilalabas sila, mga kababayan. Unbelievable. Only in the Philippines, mga kababayan.
Ibang klase. Di ba? Kaya nga, justice deny, justice delayed. Ibang klase po. Maraming salamat po sa ating pong mga nakaagusto po sa ating Tambayang Makabayan. Thank you po sa inyo sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers. Thank you po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po sa inyo po mga kababayan. At syempre po, thank you po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Thank you po kay Eric Hershaw ng Canada, Jake Yahut ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, si Jem Aris ng United Arab Emirates, si Annie Jo, thank you po sa inyo, Annie Jo, at si Gay at Shena, Tatay Nick ng Canada, at si Balance Vision TV. Maraming salamat po sa inyo mga kabayan. Ingat po kayo, lalo po sa inyo po mga paggawa. At syempre po mga kabayan, yung dasal at panalangin po natin, pagsamasamahin po natin na ang ating buong sambayanan at ang pamilya Duterte, ang ating Vice President, ganun din po ang dating Pangulo, na tayo pong lahat ay maingatan sa kapahamakan at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo at makalabas na rin po siya sa lalong mabilis. Mga kababayan, maraming salamat po mga kababayan sa mga dasal. God bless po sa inyo. God bless po sa ating lahat. Ingat po. Tiis lang po tayo. Paalam. Bye-bye.